bago pa natin simulan ang ating talakayan, ay magsitayo muna lahat sa panalangin na pamumunuan ni Binibining Narciso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay manatiling nakatayo sapagkat magkakaroon tayo ng kaunting ehersisyo. Ang gagawin nyo lang ay gayahin ang aking ginagalaw. Ako ay may ulong na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ngayon ay nabuhayan na ba ang iyong mga diwa? Magaling kung gayon. Bago kayo umupo ay pakipulot mo na lahat ng kalat na nasa ilalim ng iyong upuan at pakiayos na rin sa tama ang inyong mga upuan. Ngayon na lumiban ba sa ating klase? Kung gayon wala, ay palagpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat kayong lahat ay narito. Pero bago yan ay meron akong narito ang mga alituntunin na dapat ninyong tandaan sa klase na ito. Una ay bumubuo ng mabuti at makinig sa guro. Pangalawa ay huwag makipagdaldalan sa mga katabi sapagkat kung kayo ay mahuli ay bibigyan ko kayo ng parusa. Ang parusa ay pwedeng pagkaltas ng puntos o di kaya hindi palalabasin, kundi ay mayroon akong mga katanungan na dapat ninyong sagutan. Pangatlo naman ay kung gusto niyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan ay pakitaas lamang ng inyong kanang kamay na nagkaintindihan lang pa tayo. Magaling kung gayon. Ngayon ay bago tayo magpatuloy ay sino ba sa inyo ang nakaalala kung ano ang ating topiko na nakalipas nating talakayan? Meron ba? Sige, Ginoong Jude. Magaling ang ating topiko ng nakalipas na nating talakayan ay tungkol sa pagsusulit o teknik ng pagsusulit. Ngayon ay meron akong ipapakita sa inyong larawan. Ito ay mayroong kinalaman sa bago nating topiko ngayong araw. Tingnan ninyo ang larawan. Sa larawan na iyan ay ano ba ang sumasagi sa inyong isipan kung sa inyong pagkakakita sa larawan na iyan? Meron ba kayong mga ideya? Sino ang mayroong ideya? Sige, ikaw, Binibining Cadalso. May ideya ka ba? Magaling. Ang nakikita niya sa larawan ay parang nagkakaroon ng pagsusulit. Magaling si Binibining Miles. Ang larawan niya na iyan ay tungkol sa pagsusulit. Ngayon, sino ba sa inyo ang mayroong ideya kung ano ang bago nating topiko sa araw na ito? Meron ba? Yes, Binibining Baldado. Magaling, Binibining Baldado. Ang ating topiko ngayong araw ay tungkol sa ilang mungkahi o gabay sa paghahanda o pagbuo ng pagsusulit. Pero bago iyan ay aalamin muna natin ang ating mga layunin na dapat makamit sa araw na ito. Pakibasa nga lahat ng layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, nalalaman ang ilang mungkahi o gabay sa pagbuo ng pagsusulit. Pangalawa, sa ating psychomotor, nakasusulat ng halimbawa ng pagsusulit. Pangatlo, sa ating affective or attitude, na isa sa puso ang mga kaalaman na natutunan tungkol sa ilang mungkahi sa pagbuo ng pagsusulit. Maliwanag lang po ba? Magaling kung gayon. Ngayon ay simulan natin sa paglalahad. Sa ilang mungkahi sa paggabay sa pagbuo ng pagsusulit o
o paggawa ng pagsusulit, mayroon dalawang paraan ng kapaloob dito. Una ay ang pagpaplano ng pagsusulit at pangalawa ay ang paghahanda ng pagsusulit. Sa tingin ninyo, class, ano ba patungkol ang pagpaplano sa pagsusulit? Ginoong Jude, magaling. Ang pagpaplano sa pagsusulit ay dito natin pinaplano kung ano ang gagawin natin o bubuuin natin na pagsusulit. Sa pagpaplano sa pagsusulit, mayroong 5 nakapaloob dito. Una ay ang letter A. Sa letter A, tiyakin ang layunin ng pagsusulit. So, dapat natin tiyakin kung ano nga ba ang layunin ng ating pagsusulit. Sa letter B naman, tukuyin ang mga kakayahan na susukatin sa pagsusulit. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga kakayahan, kung ano ang mga kakayahan na taglay ng ating mga mag-aaral, ay doon natin dapat ay angkop ang ating mga pagsusulit. Maliwanag lang po ba? Magaling kung gayon. Ngayon ay tumungo naman tayo sa letter C. Sa letter C, pakibasa nga lahat. Maraming salamat. Ang letter C ay tala ang mga layuning pangkagawian o behavior objectives batay sa kasanayan at kakayahan susukatin. So, dapat ibatay natin sa mga kakayahan na susukatin ang ating pagsusulit. Letter D, ihanda ang talahanayan ng espesifikasyon. Makikita sa talahanayan ang kabuuang saklaw ng pagsusulit. So sa talahanayan ng specification o sa TOS sa English o Table of Specification sa English, dito nakahanay kung ano kung saan nabibilang ang mga pagsusulit. Halimbawa lamang doon kung lots ba or kung ilang porsyento ang nasa lots or higher order thinking skills o sa lots na lower order thinking skills or sa HATS na higher order thinking skills. Sa letter A naman ay pagpasyahan ang mga uri ng pagsusulit na gagamitin. So dito, kailangan din natin pagpasyahan kung anong uri ng pagsusulit ba ang ating gagamitin. Kung ito ba ay, sino ba makapagbigay ng mga uri ng pagsusulit? Binibining Kadalso? Magaling. Ilan sa mga uri ng pagsusulit ay ang multiple choice, enumeration, tama o mali, at marami pang iba. Magaling. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pangalawang paraan ng pagsusulit. Ito ay ang paghahanda ng pagsusulit. Sa paghahanda ng pagsusulit, meron itong dalawang bagay na nakapaloob dito. Una ay isulat ang mga item gamitin ang talahanayan o espesifikasyon bilang patnubay hinggil sa kung ilang item ang buuin para sa kasanayang susukatin. So dito nga class, gaya na sinabi ko kanina, dahil ito ay magkaugnay lamang, isulat ang item na gagamitin sa talahanayan o espesifikasyon. So dito, isusulat natin sa talahanayan o espesifikasyon ang ating mga item na bubuuhin bilang patnubay natin sa ating kasanayan na susukatin. So, naintindihan lamang class? Magaling kung gayon. Sa pangalawa naman nito, o letter B, dito, sinasabi na suriin ang mga item. So, dito ay susuriin natin ang mga item. So, sa pagsuri ng mga item, ay kinakailangan natin ng mga tao na magtutulong sa atin upang mas lalo natin masuri ng maayos ang isang pagsusulit o mga katanungan na ating ginagawa. So, makatutulong kung maipasusuri sa isa o dalawang kaguro ang mga item. Magagamit ang mas sumusunod na mga tanong ng pagsusuri ng mga item. So, kailangan isa o dalawa ang pwede nating pasuriin, pwedeng maging manunuri sa ating pagsusulit. At sa pamamagitan ng mga katanungan nito or sa pamamagitan ng pagsagot ng
mga katanungan na ito ay magiging mas mabisa ang ating pagsusulit. Kung narariyan ay sumusubok ba ng bawat item ang isang tiyak na nakasanayang kasama sa talahan na yan? O pangalawa, akma ba sa sinusubok na kasanayan ang bawat uri ng item o pagsusulit? So dito kailangan ay akma ba or kailangan maging akma ang bawat uri ng item sa ating pagsusulit at sa ating kasanayan. Kasi kung hindi maging akma ay hindi natin maintindihan ang mga katanungan na ating nagawa. So kailangan nga ng pagsusulit sapagkat sa pamamagitan ng pagsusulit ay magiging mabisa at maliwanag at madaling maintindihan ang ating mga katanungan. Pangatlo, maliwanag bang nakasaad ang hinihingi ng bawat item? Kasi kung hindi maliwanag ay mas lalong maguguluhan ang ating mga mag-aaral. Pang-apat naman, wala bang mga di kailangang salita o pahiwatig ang item? So, sa katanungan 4, sa ika-apat na katanungan, ay kailangan nating suriin din sa pamamagitan ng tulong ng ating mga kaputuro, suriin kung meron bang mga bagay na hindi na kailangan or pwede na natin siyang kunin sa ating mga salita na binuo. Kasi kung meron bang hindi maliwanag, magiging kaguluhan lamang yan sa mga utak ng ating mga mag-aaral. Naintindihan lamang po ba? Magaling kung gayon. Ngayon, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Meron pa ba kayong mga katanungan o mga hindi naunawaan sa ating tinalakay na paksa? Kung gayon wala na, ay papagkatin ko kayo sa dalawa. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo lang ay pakibasa ng panuto, kasama ang inyong pangkat, kumuha ng isang kalahating papel, sa kahit anong topiko na inyong gusto, sumulat ng mga tanong at mga sagot. Para sa unang pangkat, sumulat ng 3 multiple choice na mga katanungan. Maliwanag lang ba unang pangkat? Magaling. Sa pangalawang pangkat naman, pakibasa, sumulat ng 3 tama o mali na mga katanungan. So, bibigyan naman kayo ng 5 minuto para tapusin ang gawain ito at narito ang inyong pamantayan. Naangkop sa tamang konsepto ng mga ideya, 10%, gramatika, 10%, organisasyon, 10%, at ang kabuuan ay 30%. Ngayon, ang iyong 5 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ba? Ang iyong 5 minuto ay tapos na. Ngayon ay ipasa na ang iyong mga papel sa harapan. At ako lamang ang magwawaston yan at malalaman niyo ang inyong puntos sa susunod nating pagkikita. Pakipasa sa bilang 5. 5, 4, 3, 2, 1. Narito na ba ang lahat ng papel? Magaling kung gayon. Ngayon ay mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kung kayo wala na, ay ako naman ang magtatanong. Sa unang katanungan, may halaga ba ang pag-aaral ng paraan ng pagsusulit o yung mga ilang mungkahi sa pagbuo o gabay sa pagbuo ng pagsusulit? Ito ay may halaga ba ito bilang mga estudyante? May halaga ba ito sa inyong pag-aaral bilang mga estudyanteng guro? Ano ang halaga nito sa inyo bilang mga estudyanteng guro? Ipaliwanag. Sino gustong sumagot? Sige, Binibining Baldado. Magaling, Binibining Baldado. Napakahalaga nito sa inyo bilang isang mag-aaral na guro sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay mas lalo ninyong maunawaan kung paano ninyo gawin ang isang pagsusulit at magiging mabisa ang inyong pagtuturo sa susunod na henerasyon. Magaling! Ngayon, sa pangalawang katanungan, bakit kailangan
kailangang pag-aralan ang ilang mga mungkahi o gabay para sa pagbuo ng pagsusulit. Sino gustong sumagot? Ginoong Ariel dyan. Magaling, Ginoong Ariel dyan. Kailangan natin pag-aralan ito sapagkat ito ay mahalaga para sa ating pagkatuto. Magaling. Ngayon, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Ngayon ay ang ating huling katanungan. Ano nga ulit ang dalawang paraan ng pagsusulit? Sino gusto sumagot? Binibining, Dunghaw. Magaling. Ang dalawang pagsusuri ng paraan ng pagsusulit ay ang pagpaplano ng pagsusulit at ang paghahanda ng pagsusulit. Magaling. Ngayon ay bigyan natin si Binibining Dunghaw ng tatlong palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon ay meron ka ba kayong katanungan? Kung wala na ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Narito ang panuto, kumuha ng isang sapat na papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat lamang ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kung mali. Sagutan ito sa loob lamang ng 5 minuto. Tapos na ba? Ngayon, kung tapos na, ay magsipalitan kayo ng papel. Para sa unang katanungan, sino ang gustong sumagot? Binibining, store ko. Isa sa pagpaplano ng pagsusulit ay ang tiyakin ang layunin ng pagsusulit. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama, magaling. Sa pangalawang katanungan naman, sino gustong sumagot? Sige, ikaw Binibining Ingreso. Isa ito sa mga tanong sa pagsusulit ng item na maliwanag bang nakasaad ang hinihingi ng bawat item? Ang tamang sagot ay tama, magaling. Tama ang iyong naging sagot. Pangatlong katanungan, sino ang gustong sumagot? Binibining Yago. Sige, Binibining Yago. Ano ang bagong topikong tinalakay natin ngayon? Magaling, Binibining Yago. Ang ating bagong topiko ay ilang mungkahi o gabay sa pagsulat o pagbuo ng pagsusulit. Magaling. Sa bilang 4 hanggang 5 naman ay isulat ang dalawang paraan ng pagsusulit. Sino bang gustong sumagot? Ano ang dalawang paraan ng pagsusulit? Sige, ikaw, Ginoong Agunod. Magaling, Ginoong Agunod. Ang dalawang paraan ng pagsusulit ay ang paghahanda ng pagsusulit at ang pagpaplano ng pagsusulit. Magaling. Ngayon, kung sino nakakuha ng 5 puntos ay ipasa lamang dito sa harap. Sino ang nakakuha ng 5? Ng 4? 3, 2, 1, 0. Meron ba 0? Narito na ba lahat ng papel? Magaling kung gayon. Meron ba kayong mga katanungan o hindi na-intindihan sa ating tinalakay na paksa? Kung ngayon wala ay kumuha at ang iyong takdang aralin ay balikan at pag-aralan ang mga topikong tinalakay para sa mahaba nating pagsusulit sa susunod nating pagkikita. Naintindihan lamang po ba? Magaling kung gayon. Wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay ako ay magpapaalam na. Paalam sa lahat.